Magandang umaga sa ating lahat, mga kailaw. Morning! Good morning! Ayan po, bago tayo magsimula, syempre gusto ko pong pasalamat sa lahat po na sumuporta at sa mga hindi po nakapunta, alam ko po na ang inyo pong nakikipag-diwa ay nasa sa amin. So salamat po mga kailaw. And today is our second week of April. Yan. Katapos lang po ng mga bakasyon. Siyempre, may mahaba tayong bakasyon ng Holy Week, sabi nila. May mga naligo siguro sa inyo sa dagat. May nagdagat ba? May nagkarayan. Wala pa? Para sa buwan mamaya. Ayun po. And now we are on our second Sunday. Ang topic po natin, ayan, Living the Commission. Ayan. Yung iba po, nung, kailan ba yan? Pumunta kayo ng Tuaw, Cagayan. Ayan. Pumunta po sila sa Bicok at saka Santo Tomas. Sa mga nakapunta at hindi nakapunta, ayun. Malayo daw yung kanilang pinuntahan. Yan. Nag-mission sila. So, ang ating ano po ngayon, naka-inline po tayo sa commission. Alam po natin yan. Living the commission. Nung kinomission po tayo ng Panginoong Jesus, sabi niya, go and make disciples. So, hanggang po sa dulo, yung parang pinuntahan nyo, kaduluduluhan ata yun. Dulo daw yun eh. And malapit na daw yun sa Abra ba? Apayao. Border na siya ng Apayao, tsaka ng Cagayan. So, ano na siya, no? Dulo-dulo na rin. Until the ends of the earth, sabi po kasi ng Panginoon, then until the ends of Isabel, Apayao and Cagayan pala yung pinuntahan nila. So, purihin po ang Panginoon. Sabi niya dito, new life, new mission. Ayan, sabihin nga po natin, new life, new mission. New life, new mission. Okay, at ngayon po, 2 week na to, ang ating topic ay tungkol sa truth that changes everything. Okay? We're now on our second week. Basahin na po natin. 1, 2, 3, go! Truth that changes everything. Okay, ano ba yung katotohanan na to na binago niya ang lahat? At ano ba yung binago? So, sa Luke chapter 24, verse 13 to 35, makakaba nito, ano? Hanggang 35. Basahin po natin. Salitan tayo, akin yung simula, tapos kayo po yung susunod na verses, ako na naman, okay? Simulan natin sa verse 13. Nang araw din iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang ngayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Verse 14, kayo. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila ay nag-uusap, lumapit si Jesus at nakasabay sa kanila. Okay. Verse 16. Verse 16. Ngunit siya ay hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Verse 17. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-usapan niyo? Tumigil sila ng malulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nangalang Cleopas, ikaw lang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang mananap doon. Okay, verse 19, anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Verse 20, Sinasdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang makatulak mamatay. At siya'y inako sa krus. Siya pa naman ang nangasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, itatlong araw na ngayon mula na mangyari ito. verse 22, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa amin, sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw silang nagpunta sa libingan, verse 3, at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitaing mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Verse 24. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan
Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Verse 25. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo, kay kung upad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Verse 26. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kalwalhatian? Verse 27. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Verse 28. Dapat na sila sa layong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Verse 29. Ngunit siya ay pinigil nila, tumuloy ka muna rito sa amin, paglubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila, kaya't sumama nga siya sa kanila. Verse 30. Nang siya'y kasama nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pira sa iyon at binilay sa kanila. Verse 31. Nung nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. Verse 32. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y pinakausap niya sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Verse 33. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ng 11 at ang ibang kasamahan nila. 34. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga na muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Verse 35. Nasa to. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. So ito po yung ating verse ngayon, no? Medyo mahaba, pero alam na natin yung kwento. No? Sa panahon kasi ito, sabi nga nila, 3 araw na nung namatay si Jesus. Simula nun. So, nagkwentuhan sila habang naglalakad, di ba? Mga Pilipino mahilig sa ganun eh. Kaya, sabi nga nila, may nga ano daw tayo, mga namana daw tayo, kasi dinadayo tayo ng mga Israel. According sa, sa mapping. So, mahaba yun. Pero hindi tayo doon, no? Kahit nga daw yung pagtuno eh. Nakuha doon natin sa isang na mahilig sila sa tinuno. Ganun tayo, di ba? Ukra lang gano'n din, tunway tayo pa eh, di ba? Hindi sili, ayan, ay mas. Ayan, tutugtog dito. Ayan. And, yun nga po, ang pag-uusapan natin dito is, ang title po natin is Truth That Changes Everything. Anong katotohanan? Ano bang katotohanan na yun na nabago? Okay? At ano ba yung nabago na yun? Sa mga panahong ito, nung maglalakbay sila, ano na sila dito? Meron ng takot sa mga disipulo, sa mga disciple. Natatakot na sila. At kung babasahin nga natin kanina, kung babalikan natin, sabi nila, yung pag-asa nila na si Jesus ang magliligtas sa kanila, or sabi nila dito, siya pa man din yung inaasahan namin na mag-aahon sa Israel. Kasi sa panahong ito, ano sila, under sila sa imperyo ng Roma. Yung mga panahon nito, hindi, kaya sila nagtatak sila sa Roman. Kaya para sa kanila mabigat yun. So yung panahon na ito, ang inaasahan nila si Jesus Christ. Pero dahil sa nangyari, di ba sabi nila, pinagkalulo nila si Jesus, yung mga pare, na mga pangunahing pare, sabi nila, pinagkalulo nila si Jesus, tapos pinako siya sa krus, namatay. So yung panahon na ito, nalulugmok sila. Nalulungkot sila dahil yung inaasahan nila na magliligtas sa kanila or magiging king, kasi ang prophecy, si Jesus Christ or yung tagapagligtas darating at maghahari. Yun yung prophecy. Kaya hanggang ngayon, may mga parte pa rin ng Israel na hindi or hinihintay pa rin nila yung darating na recent o yung king na magliligtas sa kanila. Kasi ang prophecy sa kapututan ni David. Tapos, ang inaasahan nilang king ay manggagaling sa palasyo.
nangyari, di ba? Pinanganak siya sa sabsaban. Sa normal na bahay, o yung mga shepherd, dun siya ipinanganak. So malayong-malayo sa kaisipan nila yung darating na king. Kaya hanggang ngayon, hinihintay pa rin ng iba. At sa pagkakataon naman ito, yung inaasahan naman nila na pag-aahon sa kanila, ay meron nga isa, di ba? Sabi nila, akala nila lalaban sila sa pamamagitan ng tabak. Kaya kasi nasabihan sila ni Jesus na hindi ako napahito para lumaban at gamit ang tabak. Hindi dahas. Yun yung parang akala nila magkakaroon ng... Kaya nga tinatanong nila, sino ba yung uupo sa kanan mo? Sino ba yung pinakamalapit sa'yo? Yun yung mga pinag-uusapan ng mga disipulo bago mamatay si Jesus. Kasi di ba, tatayo siya bilang hari at tagapagligtas nila. So akala nila, i-conquer din nila ang Israel sa pamamagitan ng yung pangmundong pag-conquer, yung labanan, kagaya sa mga nangyayari ngayon, di ba? Ang Iran, at Israel, di ba? Naglalaban sila. So akala nila, ganun yung paglalaban na mangyayari. Yung magkakaroon ng revolution at mababago yung gobyerno. Kaya nung namatay si Jesus, natakot sila at nawalan sila ng pag-asa. Sa mga pagkakataong ito, yung mga naglalakad na sila, parang nakita natin, di ba? Medyo nag-iwahiwalay sila. Yung mga ibang alagad na to pumunta sabi niya 11 kilometers Emmaus. Layo, no? 11 kilometers away, nilalakad lang nila noon, di ba? Ngayon, gano'n ba kalayo ang San Manuel to Rojas? Parang gano'n, di ba? May 10 kilometers, mas malayo pala, no? Hindi pala kayo nag-ikat. Noon, no? Di ba? Kaya yung mga ibang kapatid natin, naglalakad, eh. Kasi, nandun pa rin sila sa panahon yun, di ba? Pero ngayon, nakikita natin sila, nagbabike na, sumasakay na ng tricycle. Hindi nyo kilala? Okay. Kilala nyo ba? Ayun. So, mga panahon na ito, ayun, nalulugmok sila, nagkakwentuhan sila. At dahil nga, ganun ang tao. Sabi niya, yung nangyari na yun, nung naglalakad sila, tumabi sa kanila si Jesus. Ano ba yung pinag-uusapan niya, sabi ni Jesus? Pero, ang pansinin natin dito, no? Kapag sabi na natin, Kristiyano, pag tayo minsan ay nalulugmok, kahit nandiyan na yung kasagutan or nandiyan na yung sagot ni Jesus, mga panalangin natin, minsan natatakpan yung ating mga mata. Di ba? Nandun pa rin yung anxiousness, nandun pa rin yung walang pag-asa. Di ba? Parang ganun yung nangyayari sa kanila ngayon. Nawalan sila ng pag-asa. Di ba? Minsan nandiyan yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, nasa kanya ang kagalingan, di ba? He is the God that is healer, di ba? He is a healer. Sa kanya yung kasagutan. Pero minsan, dahil sa problema or sa sakit na nararamdaman natin, nangawalan tayo ng pag-asa. Di ba? Parang, dito na yata ako mamamatay, di ba? Parang gano'n. Actually, nung nagkatuko ako, wala na magaling na, no? Nandito na lang yung bakas. Ayun, may mga tumubo sa loob ng bunga ako, madami. Tapos po noon, hindi ako makahinga. Nahihirapan ako huminga. Kaya, ang kinakatakot ko noon, baka tumubo sa loob. Di ba, sabi nila may tendency, lalo na pag-adult na chicken pox. So yung mga panahon yun, nahihirapan ako huminga. Sabi ko, dito na ako mamamatay. Tapos nung nagpa-check up ako sa RHU, hindi nila na niresetahan ng cyclopin, yung para sa no? Sabi ko, ano po yun, nahihirapan ako nga, baka pwede niyo akong resetahan kung wala kayong ganung gamot. Sabi nila, magpatakbo na lang po kayo sa hospital. Oxygen. Anong klase? Parang gano'n. Parang naano ako. Pero nakalimutan ko na meron pala akong pwede takbuhan na Diyos. Amen. Tapos meron din pala, at may mga kasagutan din siya. So may mga kaibigan din pala si Mrs. pa na ngayon, no? Kaya kaibigan pala siya dun sa RHU na pwede na yung lapitan din na sa hospital, sa hospital na pwede sila magreseta kasi yun sa doktor.
So yung mga yun, nawala sa isip ko noong mga panahon na nahihirapan ako huminga. Ang unang pumasok sa isip ko, mamamatay yata ako dito. Di ba ganun tayo minsan, ha? Pag nagkakaroon tayo ng problema o ng sakit, lalo na nung panahon ng mga COVID, di ba? Pagkasipon ka lang, COVID ba? Nahirapan ka lang huminga ng konti. Meron yung time na, kasi nagtrabaho kami noon, hirap ako huminga, inubo ako ng gabi, naku, COVID na ata. Mamamatay na ako dito. Ganun yung pumapasok sa isip natin. Pag mayroong mga mabibigat na problema, minsan, nasasaraduhan yung ating mga mata. At kagaya ng mga alagad ni Jesus, yun nangyari. Si Jesus na pala yung tumabi sa kanila, di ba? Lagi nilang nakakasama, pero hindi nila nakilala. Pansinin niyo yan, di ba? Lagi mong nakakasama, nakita mo yung milagro na ginagawa niya, pero nung kinausap ka niya, hindi mo siya nakilala. Di ba? Natatakpan yung isipan natin minsan. Nakakita na tayo ng mga iba't ibang milagro. Nakaranas na tayo ng iba't ibang milagro. Pero nung dumating yung isang pagsubok sa buhay natin, may isip natin, dito na yata ako matatapos. Di ba? Wala na yata kasagutan sa problema na to. Yung lahat, alam niyo, meron akong gano'n na kaibigan, no? Nakakita sila ng tao na pilay, na as in talaga, siya nakasaklay siya. Pero after na pinag-pray, naglakad, iniwan niya na yung saklay niya. Biluhat niya na yung saklay niya palabas. Ganun yung mga milagro na naranasan nila. Pero nung nagkaroon ng problema, nung namatay yung father nila, parang nawala yung pananampalataya niya na may Diyos. So sometimes, ganun po yung nangyayari sa mga Kristiyano. Pag dumating yung pagsubok at nalugmok tayo sa pagsubok na yon o sa problema na yon, nakakalimutan natin yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya sabi dito ni Jesus, bakit gano'n? Ang tagal niyong maniwala. Di ba? Nakita na nila yung mga milagro na nakasama nila si Jesus. Tapos, naranasan nila yung ibang milagro na ginawa ni Jesus. Siyempre, nandoon sila nung nagparami siya ng tinapay. Di ba? Alam natin yung milagro na yun? Ilang ikan? Ano? 2 nga ikan, 5 nga tinapay. Ano yung kanta na yun? Hindi niya alam, no? Ayan. Yun yung milagro na pinakain niya ilang libo. Nakita nila yon. Nakita nila yung katangian ng sinasabi sa mga libro ng propeta. Pero, nung nabalitaan nila na si Jesus daw nabuhay, hindi sila makapaniwala na nabuhay si Jesus. At meron ng verse doon na nung nag-report yung mga babae, sabi nila, baka anghel lang yung nakita nyo. Diba? Kung titignan nyo din, no, parang normal lang sa kanila makakita ng anghel ng mga panahon na yun. Hindi si Jesus yung nakita nyo, baka anghel lang. Diba? Parang, pag sa atin ngayon, pag sinabi mo nakakita ko ng anghel, hindi na. Diba? Ay, hindi na tayo siguro maniniwala pag nakakita daw ng anghel, diba? May mabalitaan ka na nakakita daw ng angel. Pero, hindi totoo yun. Pero dun sa mga disipulo noon, baliktad eh. Normal sa kanila ang nakakakita ng anghel. Baka hindi si Jesus yung nakita nyo, baka angel. May mga ganun silang pag-uusap noon dahil hindi sila naniniwala na nabuhay muli si Jesus. So yun yung pangyayari na yun. Nung nalugmok sila, nung napagdaanan nila yung matinding persecution yun eh. Diba? Si mismo nga si Pedro, diba? Sabi niya, Jesus, handa akong mamatay para sa'yo, di ba? Nakipaglaban siya. Nung a-arrestuin na si Jesus, nilabas niya yung kutsilya niya kahit mga kumpleto ng armas yung mga gwardiya, di ba? Pinilas niya yung tenga nung isa at pinagaling lang yun Jesus. Ang gusto niya, makipaglaban. Handa siyang mamatay para kay Jesus. Pero nung tinatanong na siya at nung nahuli na si Jesus, nung tinanong siya, anong ginawa niya? 3 beses niyang tinanggi si Jesus. Pero nung una, di ba, ang tapang-tapang niya, handa akong mamatay. Sasamahan kita sa kamatayan. Pero sinabi sa kanya, Jesus, huwag mo sabihin yan kasi 3 beses mo akong itatato. Pag tumating ng pagsubok, minsan, nakakalimutan natin yung
pananampalataya natin. Amen? Nakakalimutan natin na si Jesus ay muling nabuhay para sa atin. Amen? Hindi lang yun. Nakalimutan natin na kinonquer niya ang kamatayan. So, gano'n lang kababa yung sakit na i-conquer niya. Di ba? Kung kinonquer niya nga ang kamatayan, eh ano lang yung problema mo? Na meron kang bayarin na kinakabahan ka. Mababayaran ko ba to? Actually, ano po, by faith din yung kasal namin. Na-triple yung gastos. Sobrang laki ng, yung pag-ikot pa lang, yung binudget namin doon, times 3. Dahil magkano na po ang diesel ngayon. At hindi namin inaasahan na, sabi namin, 150 lang. Unang intimate na. Sabi ko, pansit na lang eh. Pero hindi. Ang by faith, maghahanda tayo. So, nagulat kami yun, no? Salamat sa mga dumalo, mga 300 plus. More than 400 yata. Kasi yung 250 na yung plata na naubos, tapos yung paper plates na 300 plus. Sabi nung caterer, baka umabot yun ng 400 plus. So yung tansya namin ng 150 times 3. Pero, marami pang sobrang pagkain eh. Kaya sabi namin eh, pwede tayong magkabuhan. Sama kayo? Ayun. Ibig sabihin, overflowing ang provision ng Panginoon. Yung inaasahan namin na kukunti at natatakot kami kung sabi ko, kaya pakainin mo ng isang baboy. Nag-multiply ang Panginoon na minsan ganun tayo, pag merong malaking problema sa hinaharap natin or sa kaharapan natin, no? Kagaya ng mga alagad, hindi na natin nakikilala kung ano yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin, nakakalimutan natin yung mga ginawa ni Jesus. At ang worst, maraming tumatalikod sa Panginoon. At mismong si Jesus hindi na nakikilala na siya'y niligtas ni Jesus. Yun yung worst talaga. Pag may nangyaring malaking pagsubok, and I pray na hindi yun mangyari sa atin. Amen? Amen. Tumating yung mga punto na hindi na sila naniniwala na may Diyos. At yun yung nangyari sa kanila. Hindi na sila naniniwala na si Jesus ay nabuhay. At ang worst, hindi nila nakilala si Jesus na lagi nilang kasama. Di ba? Di ba yung mga ganun tayong kaibigan? Nung umuutang. Ay. Nung ikaw na yung kailangan na sino ka? Pero po, ayun ang sinasabi ngayon ni Jesus. Paano natin masasabi or paano tayo mababago nung katotohanan na yun na nangyari na si Jesus ay muling nabuhay? Yun yung katotohanan. Sinabi niya rito, nabigla nga kami sa ibinalitan ng ilan eh. Sabi nila, ng ilan sa mga babae kasamahan namin. Nung maaga silang pumunta doon, wala na daw si Jesus. Buhay na daw si Jesus, sabi ng anghel. Nabigla daw sila, di ba? Ibig sabihin, hindi sila makapaniwala. Kaya sabi sa kanila ni Jesus, ito yung matindi, no? Kay hahangal ninyo. Kay kukupan ninyong maniwala. In the other term, ang tagal ninyong maniwala. Nakita nyo na lahat-lahat yung mga miracles. Di ba? Naranasan nyo pa yung iba. Pero bakit ayaw mong maniwala na kaya kong i-provide yung pangangailangan mo? Amen? Amen. Bakit ayaw mong maniwala na kaya kitang pagalingin? Ganun yung pagkakataon natin. Bakit ayaw mong maniwala na kaya kong i-restore yung brokenness mo? Bakit ayaw mong maniwala na kaya kitang baguhin? Bakit ayaw mong maniwala na kaya kitang buuin muli? Amen? Parang ganyan sinasabi ni Jesus. Kasi ito na yung mensahe niya noon. At sabi niya dito, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan. So, babalik pa rin po tayo sa kasulatan. Ano ang kailangan natin gawin para mas mapanaig pa yung ating pananampalataya? So, sabi niya rito,
ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya simula sa mga aklat ni Moses. At ito po yung dapat natin gawin ngayon para po mabago yung ating kaisipan. Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, ano nakalagay doon? Balikan po natin. Sa mga may Biblia, makipagbukas po kayo sa akin. Romans chapter 12 verse 1. Sabi niya dito, I beseech you, my brethren. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kahaya at lubos na kalooban ng Diyos. So ito po yung gusto mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Baguhin po natin yung ating kaisipan. Sa pamamagitan ng ano? Una, sa pagbabasa po ng aklat o ng Biblia o ng salita ng Panginoon. Para po mabago po yung kaisipan natin. Kung i-review natin ulit yung mga pangako ng Panginoon. Ano ba yung mga pangako ng Panginoon? He will never leave you nor forsake you. Kaya, mahirap mabago ang kaisipan ng Kristiyano na sabi nga, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Parang ganito po yun. Sabi na natin na araw-araw na ginawa ng Diyos, kung noon, ang ginagawa natin, ang kaisipan natin, di ba? Paggising mo ng umaga, at ayaw ka, diretso sa yung pagkain, sa kusina, magluluto, di ba? Kung yun ang araw-araw na ginawa ng Diyos, syempre babaguhin. Paano mo babaguhin ang kaisipan mo? Paggising mo sa umaga, alam mo na mabuti ang Panginoon, siya ang gumising sa'yo. Anong una mong gagawin? Mananalangin at pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga, kung ano daw po yung lagi natin ginagawa, yun yung ating nagiging karakter. O yung iba, manirisim, di ba? Nakikita kayo ng, kapag nasanay ka na yung dati, pinapatulog mo to, gano'n. Pag palagi mo yung ginagawa, nagiging manirisim mo na, no? Kaya sa amin, meron ang tawag sa kanya is, ang palayaw niya, wang-it. Kasi hindi niya aware. Kasi lagi niya ginagawa daw noon. Ano ang tawag ito? Nagtangan. Nagtangan ka nung titingid na. Siyempre, pag nagdadrive siguro, no? Nag-stretching. Pero dahil lagi niya ginagawa, yun, nasanay na siya, nagdadrive siya, gumagano siya. Kaya tawag nila sa kanya, wang-it na. Nagsakit ka ni wang-it. Kaya malawag kasi gumagano. Okay, naging malinisim. Pag palagi mong ginagawa, hindi ka na aware, sometimes it becomes your character. Diba? Diba? Ang taong lagi nagsisinungaling, anong tawag sa kanya? Sinungaling, diba? O diba, pag bulbulataw ka, ang tawag sa'yo ay, bulbulataw ata. Ay, grabe pala, biro. Diba? Yun yung nagiging karakter mo eh. At yun yung nagiging ikaw. Yun yung nagiging tawag sa'yo. Diba? Nung, kunwari, si Larry, kunwari lang naman, Larry, hindi naman tuntag, diba? Maraming chick si Larry. Ang tawag sa'yo ay? Chick boy. Pwede sa chick, pwede sa boy. Okay? So, sometimes, yun yung tinatawag sa atin. Yun yung nagiging karakter natin. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, para mabago tayo, unang-una, kailangan mabago yung kaisipan natin. Na hindi na tayo yung dating ikaw na sinungaling. Amen? Amen. So pag nalaman mo na ang Panginoon, siya ang Diyos ng katotohanan, so bilang tagasunod niya, dapat naging tapat ka rin. Amen? Pag nabago yung kaisipan mo na, dapat tapat ako, kagaya ng Diyos. Sa lahat ng bagay, may nakakakita man o wala, sabi niya, dapat maging tapat ka. At pag naging tapat ka palagi, dahil yun ang iniisip mo, nagiging karakter mo yun, at nababago ka, at nagiging tawag sa iyo ay taong matapat. Kaya, di ba? Iboto.
Si Miles, taong matapat. Di ba? Ganun. Yun ang kailangan natin. Yun yung nagiging karakter. At yun yung gusto ng Panginoon. Unang-una, mabago yung ating kaisipan. Amen? At sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Diba? Pag sinabi mo, kasi may mga tao na sinasabi nila, walang nagmamahal sa akin. Diba? Minsan, ipopost pa sa Facebook no one loves me. Ay, diba? Nakanote pa, diba? Gano'n naman kayo Walang nagmamahal sa akin. Gano'n pa. Yun yung naiisip niya. Pero pag nabasa mo sa Biblia, na mahal ka ng Panginoon at namatay siya para sa'yo, malalaman mo na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. At nababago yung kaisipan mo, hindi mo na ipopost na walang nagmamahal sa akin. Papalitan mo ngayon yun na God loves me. Ayan, di ba? God died for me because of His love for me. Amen? Amen. At sabi niya dito, pangalawa, syempre, huwag tayong makiayon sa mundong ito. Amen? Ito na yun. Kailangan mabago yung kaisipan natin sa mundong ito. Kaya nga, sabi niya, meron verse sa Bible, ang sabi niya dito, GNT version, hindi tayo nakikipaglaban or we are not enemy with this, sabi niya, with flesh and blood. Sabi niya sa GNT version, hindi sa tao ang kalaban mo, kundi yung spirito behind that person. Amen? Yung masamang spirito na nasa likod ng tao na yon, o the spirit in this world, sabi niya nga. Kasi maraming bumubulong, kaya nga sabi niya, may tatlong boses. Boses ng Diyos, na nagsasabi na mahal ka niya. Boses ng kaaway na nagsasabi na walang nagmamahal sa iyo. At boses ng asawa mo, ay, na maingay. Boses ng asawa mo na sinasabi na mahal ka rin niya, di ba? At dalawa yun. So, boses ng kapitbahay mo na sinasabi na hindi ka makakatapos. Hindi totoo yun. Di ba? Hindi yung papakinggan mo. Kaya ang sabi niya, hindi yung tao na yun ang kalaban mo, kundi yung spirito na nagdidisik sa kanya para gawin yon. So, ganun, magbabago ngayon yung kaisipan natin. Kailangan ituring, sabi niya, love your enemy. Diba? Ito na yung revolution na binago ng Panginoon. Hindi siya pumunta para sa laban ng tabak, kundi para kalabanin ang mundong ito, yung takbo ng mundo. Kaya sabi niya, di ko ba alam, God created human being na para to counterflow kung ano man yung takbo ng mundong ito. Yung Christian na yon, tingnan nyo yung ibon, pag nilagay sila sa himpapawid, kaya nilang salubungin yung hangin. Di ba? Sila yung may kayang sumalubong sa hangin, sa himpapawid. Kaya nila yon. Yung isda, nag-create sila ng Panginoon sa tubig, sila yung kayang sumalubong sa alon. Tama? Pag tayo na hindi created sa, di ba, sa tubig, pag nag-swimming ka sa ilog at pag ganito ang agos, pag ganon, kaya mo kaya? Siguro, aandar ka konti lang. Pero pag napagod ka, aatras ka ulit. Sasabay ka pa rin sa agos. Pero ang isda, kaya nilang lumangoy kontra sa agos. Amen? Amen. Ngayon, ang tao or ang Kristiyano, create ng Panginoon sa mundong ito, hindi para sumabay sa agos ng mundong ito, kundi para to counterflow kung ano man yung takbo ng mundong ito. Amen? Amen. Kung ang takbo sa politika ay korupsyon at daraya, pag nilagay ka doon ng Panginoon at Kristiyano ka, hindi ka aayon sa takbo. Amen? Amen. Pag nilagay ka sa trabaho, kung ang takbo doon, pag walang boss, tulog. Pag walang boss, hindi mo na ginagawa kung ano man yung dapat mong gawin. Pag nilagay ka doon,
dapat gagawin mo kung ano yung tama. Amen? Amen. Kasi hindi tayo nilagay ng Panginoon, sabi nga, nung create niya tayo. Panginoon, yun yung revolutionary na gusto niya. Kaya sabi niya, hindi tayo makikipag-away sa kaaway natin, kundi iibigin natin ang ating kaaway. Amen? Amen. So, paano natin yun iibigin? Patigwam itinakan. Di ba? Pero walang lason, syempre. Makalagay mo ng laksa tibig. Ang pasakit ng tiyan. Ay, nagkarasiyan kami. Hindi kayo yung pitwan, ha? Meron kwento, no? Sabi, nagbigay kay pastor ng anong manok, nagpaliguti manok. Siyempre, pinag-pray ni pastor, sabi niya, Lord, paramihin mo pa yung ganitong manok ng aking kapitbahay na nagbigay. So, nung kinaumagahan, dumami yung may sipon na manok. At kukurot naman ang amin Yung pala, yung pinarti at binigay, at kukurot. So, hindi ko tayo ganun, di ba? Hindi mo ibibigay kung ano yung patapon na, di ba? Ang ibibigay mo yung the best. Amen? Amen. Yung, kung nalangaron, di ba? Agurnong ka iti, biggang iti saklot iti. Hindi mga apal kanya, adi manguyaw kanya, yung nangaaway sa'yo. Gumawa ka ng kabutihan sa kanila. At in the long run, di ba? So that to masinit, ma-realize nila na mabait ka pala sa kanila. Amen? Amen. At ano nang gagawin nila? Pwede silang, madali mo na silang makukondis na ang Diyos ay mabuti. Amen? Amen. So yun yung revolutionary na gusto ng Panginoon. At sabi niya, yun yung changes na gustong mangyari ng Panginoon. Mabago tayo inside and out. Amen? Amen. Kasama po yun, yung outside. Hindi yung sasabihin mo na mabuti po ako sa kalooban. Pero hindi nakikita sa gawa. Amen? Pwede ba yun? Na mabait po talaga ako. Pero sikreto lang. Di ba? Hindi nakikita. Hindi pwede yun. Dapat nakikita sa loob at labas. Amen? Amen. Pag sinabi mong ang Diyos ay mabuti sa buhay mo, dapat nakikita yun sa mukha mo, di ba? Di ba? Sabi nga, ang kanta natin kanina, di ba? Masaya dapat tayo. Salamat. Pero parang, dali mong problema. Thankful po ako, pero mukha lang ako ganito, di ba? Mukhang problemado. Pero thankful ako. Hindi, dapat kita rin sa palabas na anyo. Amen? Amen. Kahit may problema tayo. Kaya nga sabi nila, bakit daw gano'n minsan ng Kristiyano? Parang palaging masaya, parang walang problema. Kahit may problema ka kasi, alam natin na may Diyos na tutulong sa atin. Amen? Amen. Kaya pa napapagkamalan tayo minsan na baliw eh. Di ba? Kasi parang hindi yun normal sa kanila. Ba't ganun? Sabi nila eh, ano naman, may problema naman sila, namatayan naman sila, pero bakit yung kanta nila? Kay saya maging Kristiyano. Nagkakantahan sila, pero masaya yung kinakanta nila. Pero may lamay. Di ba? Kaya minsan napapagkamalan tayo na baliw. Pero hindi nila alam, masaya tayo dahil alam natin na hindi hanggang doon ang buhay. Amen? Pagkatapos ng buhay na yon, tayo muling mabubuhay kagaya ni Jesus. Amen? Because He resurrected not only to show that He is God, but also to show na tayo din ay muling mabubuhay kagaya niya. Amen? Amen. And then, sabi niya po rito, una, may binigay ko, the truth we live, like the road to Emmaus, our eyes are open to see Christ in all of life. Amen? Kung tayo si Jesus, ano ang gagawin natin pag may nahihirapan? Di ba? Magbabago eh. Magkakaroon tayo ng magkakaibang vision. Amen? Dati, di ba? Kung ang dati, kapag nakakakita tayo ng nahihirapan, di ba? Ito, kawawa naman to. Di ba? Kunwari, na nalulong sa masamang gawain o sa masamang bisyo. Dati, ang sinasabi natin, ginggunan na. Diba? Pero ngayon, naawa tayo. Amen? Naway makilala niya ang Diyos at baguhin din siya ng Panginoon. So, nagbabago. Nagbabago yung pananaw natin. Kung dati, ang tingin natin,
kapag inaaway tayo ng kapitbahay natin, inggit lang sila, di ba? Pero ngayon, nagkakaroon na tayo ng panibagong pananaw na kailangan din nila makilala ang Panginoon. So, nagkakaroon tayo ngayon ng new life and new mission. Baka mamaya, sa trabaho mo, yung palang palaging umaaway sa'yo, yung espiritu na yun, hindi maganda. Ngayon, pag sinare mo ang salita ng Panginoon at nakakilala siya sa Diyos, baka siya pa yung maging kasama mo papuntang church. Amen? Amen. Yung kaklase mo na lagi kang sinasabihan, pabida. Di ba? Baka hindi niya alam or kulang lang siya sa Panginoon. Amen? Amen. KSP, hindi na siya kulang sa pansin, kundi kulang siya sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi niya rito, new life requires a new perspective. We no longer see people or circumstances through the lens of the Word, but through the lens of the risen Christ. Amen? Pumunta si Jesus para i-conquer ang mga sakit. Pag nakaranas ka ng sakit, tinalo na to ng Panginoon. Amen? Nagbabago yung pananaw mo. Or ito po yung isa pa. Ikakaroon tayo ng isang lens. Minsan, parang ganito po yan eh. May isang kwento, no? Nag-repeat siya ng grade 5. Galit na galit ngayon yung mga magulang niya. Itong teacher kasi natin eh. Ibinagsak niya ang anak ko. Diba? Nilipat ngayon ng school. Nag-repeat ulit na grade 5. Sinisi ulit yung teacher. Teacher na to, parang yung teacher din na yun eh. Diba? Binagsak yung anak ko. Ngayon, nilipat ulit ng school. At nalaman nila na ang problema ay hindi yung teacher, kundi yung bata. So sometimes, may mga problema tayo na napagdadaanan natin paulit-ulit. Diba? Bakit tayo bumabagsak or ba't nagre-repeat? Dahil hindi? Bakit po pinapaulit ng estudyante? Dahil hindi natututo. Tama? Hindi na i-apply yung natutunan. Tama po ba? Ngayon, nauulit po yung problema natin minsan dahil matigas yung ulo ng Kristiyano. Amen? Bato-bato, ang tamaan ay umaray. Kaya magbago, sabi nila. Kung bakit pa ulit-ulit yung problema na yun na pag pinagdadaanan natin dahil hindi tayo na tututo. Tama po ba? Minsan sinisisi natin yung kapitbahay. Yung kapitbahay kasi na to eh. Di ba? Masama yung tabas ng dila. Lagi akong sinasabihan na ganito. Kasi yun yung nakikita nila. Di ba? Hindi tayo natututo. Pero kapag in-apply na natin yung natutunan natin sa buhay natin, eventually, magle-level up tayo. Amen? Amen. So, ang new mission natin and new perspective natin is palagi tayong matuto sa mga bagay na nararanasan natin. Amen? Hindi natin titignan yun negatively, but we will think positively. Amen? Amen. Kung ang mundo, tawag nila doon ay pessimistic, di ba? Negative, optimistic pa, positive. So ngayon, na bagong pananaw na, may pananaw na kagaya ng kay Kristo. Ang bagay na yun ay para patatagin tayo. Minsan dumarating ang pagsubok para lalo tayong tumatag. Minsan dumarating ang pagsubok para tayo'y matuto. Amen? Amen. Hindi pala yung kapitbahay natin yung dapat matuto, kundi tayo yung dapat matuto sa ganong kapitbahay. Minsan kasi gusto natin, sabi natin, di ba? Ito, kanan ko, inalay ko na sa Panginoon. Pero itong kaliwa, hindi pa. Pwede pa tayong turukan sa kaliwa. Minsan hindi po eh. Ang gusto ng Panginoon, ialay natin lahat. Amen? Amen. Yung buong buhay natin. Kaya kapag may bumato sa'yo, nang hindi maganda, batuhin mo ng tinapay naman. Di ba? Bigyan mo ng tinapay. Pero walang palaman na bato, syempre. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Sabi, a call to action. Let us ask God to open our eyes. Di ba? May ganun tayong kanta, no? Open the eyes of my heart, Lord.
Open the eyes of my heart, I want to see you. Diba, sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin, hayaan natin ang Panginoon na buksan ang puso natin, ang mata ng puso natin. Diba? Para mag-react tayo not on our own understanding, pero yung natutunan natin sa Panginoon. Amen? Kaya magbabago yung pakikitungo mo, magbabago yung pananaw mo, pag may problema ka, magbabago na yung pananaw mo pag may nararamdaman ka. Tanungin mo sa Panginoon, ano po ba yung tinuturo niyo sa akin? Ano po ba yung dapat kong gawin sa pagkakataon na ito? Kaya minsan hihingi tayo ng kasagutan, pero lagi natin naisip, minsan, pero paano kaya ako i-bless ng Lord? Di ba? Wala naman akong trabaho ngayon. Ganun tayo eh. Nakaisipan. Wala namang gustong magpautang ngayon. Saan kaya ako kukuha? Kaya nga nung nabasa ko yung verse na yan, sabi niya, di ba? He will give or He will supply your needs according to His riches. Ibig sabihin, hindi sa kayamanan mo, hindi sa kakayahan mo, kundi sa kakayahan ng Panginoon ang provision. Amen? Kaya huwag mong mamaliitin kung ano man yung kakayahan mo. Kasi ang Diyos na may walang hanggang kakayahan ang siyang pagbibigay sa iyo ng kasagutan. Amen? So tumayo tayong lahat. Hingin natin ang Panginoon na buksan yung puso natin. Hingin natin sa Panginoon. Sabihin sa atin kung ano ba yung tinuturo niya sa pagkakataong ito. Kung titignan natin, kagaya ng mga disipulo, sila rin ay may kahinaan. Amen. Alam ko may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero kagaya nito, tinuruan sila ng Panginoon. In-explain sa kanila, sabi niya doon, word by word, di ba? Kaya pala sabi niya, nag-apoy yung puso ko. Kaya pala nung kinakausap ko si Jesus, nag-aapoy yung puso ko. So, kailangan lang natin kausapin ng Panginoon para may balik po yung apoy sa puso natin. Amen? Let's have fellowship with the Lord. Always. Kailangan po natin yon para mag-apoy yung puso natin. Kasi minsan napaghihinaan po talaga tayo. Hindi natin yun may aalis. Dumarating ang mga pagsubok at tayo nangihina. Pero kailangan natin ng isa't isa to have a fellowship. Amen? Kailangan natin. Sabihin mo yung katabi mo, kailangan kita. Ayan. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin.